Bago po tayo magsimula sa ating kwento, shoutout nga pala sa mga lodi nating sina Ray John BX8CC at si Nelson Galaura at kay Romnick Bantilo 2,742. At pasensya na po kayong mga idol kasi hindi masyadong mahaba ang video natin dahil dalawang kwento kasi ang ginagawa natin, sana maintindihan nyo, pero wag po kayong mag-alaala dahil sisikapin ko pong maging mahaba na ang next upload natin. Nagpapatuloy ang ating kwento sa ating bida na lumabas na sa building dahil pinapaalis na siya ng mga tao dahil hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng ating bida. Pero sumunod nga sa kanya si Manager Yang at tinanong na nasabi daw ng ating bida na darating daw ang araw na haharap siya ng mga issues, at hindi niya lang daw naisip na magseselita daw ang ating bida nang wala lang, kaya gusto niya daw ng advice ng ating bida. At sa isip nga ni Manager Yang na ang ating bida daw ay napaka-ambisyoso at napakalakas ng loob, at kahit na daw nasa maraming tao daw ang ating bida ay nakagawa pa rin ng pangalan sa kanyang sarili kahit bata pa daw ang ating bida. At nagsalita nga ang ating bida na ang katotohanan daw na lumapit si Feilong at hanapin daw ang ating bida ay nagpapatunay lang daw ito na madaling turuan. Hindi nga nakapagsalita si Manager Yang dito. At sa isip nga ni Manager Yang na napapahiya daw siya dahil sa pasikat daw na ating bida. At nagpatuloy nga ang ating bida sa pagsalita na ngayon daw gusto niya ba daw na gawin na ang Feilong's Technology Division na mataas sa business enterprise, pero hindi daw yun ang issue, sa maagang stages daw, as a Howgo daw ngayon ay mayroong advantage kasama ang population returns. At kahit na daw ang mga tao ay walang sapat na pira ngayon, kung mayroon daw mura na channel na available, ano kaya ang pipiliin nila? At pinagpapawisan nga na iniisip ni Manager Yang na ang ating bida daw ay masyadong mahilig magbasa, at sino ba daw ang nakakaalam dahil theory lang daw yun, at dapat daw tumigil na ang ating bida sa pagdocumentation. At nagpapatuloy nga ang ating bida sa pagpapaliwanag na ang top daw ay matatapos, pero sa huli daw, matatapos ito kasama ang top of the consumer. To track consumer ay kailangan ng experiences. At direkta na makisama sa consumers at mabilis na pag-collect ng feedback ng products, at para daw masatisfy ang pangangailangan ng iba't ibang user groups, at para mapalago pa ang market share sa pamamagitan ng e-commerce channels. At dugtong pa ng ating bida na General Manager Yang na matagal na daw pinag-isipan ni Manager Yang ang mga lines. At sa isip naman ng ating bida na hindi pa daw ito ng published na idea, pero daw sinunod nila ang daan nato. At si Manager Yang daw ang tao na sinusunod ang kagustuhan, as long as daw na magpatuloy, mababago daw nito ang mundo, at ang tamang time daw to flater ay pakipakinabang daw sa negotiations. At napapikit nga si Manager Yang dahil tama daw ang sinasabi ng ating bida. At umiyak nga ito sa isip niya na totoo daw at wala pa daw nakakaintindi sa kanya tulad nito na kagaya daw ng ating bida. At nang nakaraan daw nag-alala siya about dito. Dahil kapag pinapaliwanag niya daw sa kanyang mga katrabaho at partners ay iniisip nila na nagpapantasya lang daw siya. At hindi niya daw ini-expect na ang ating bida na bata pa na pinapahalagahan siya ng sobra. At sinabihan nga siya ng ating bida na step 1 daw ay mag-build daw ng connection para makakuha ng taong nakakaintindi para sa team. At linabas nga ng ating bida ang ginawa niyang CD at binigay niya kay Manager Yang, at yun daw ang chapter na ginawa ng ating bida, at ngayon daw ay ibibigay niya sa kanya, at nasa kanya na daw kung gagamitin o hindi. At sa isip naman ng ating bida na masasabi niya daw na ang opportunity ay tama sa harapan ni Manager Yang, whether gagamitin niya daw o hindi, pero kailangan daw mag-decide si Manager Yang, at gaya daw ng sinabi ng ating bida, na ang lahat daw na may kunting kaalaman ay magawa mong pasayahin. Kaya inabot na ng ating bida ang CD, habang sinasabi na content daw ng nasa CD ay kung anong gustong ay ibigay ng ating bida. At step 2 daw ay i-present ang high quality na item para akitin sila at i-attract sila sa iyong plano. At makikita nga natin si Manager Yang na kumikislap ang mata habang hawak ang CD. At tinanong naman siya ni Manager Yang na kung ibibigay lang ba daw yun ng ating bida sa kanya. At nagtataka naman ang ating bida kung anong ibig sabihin ni Manager Yang. Kaya tinanong na siya ni Manager Yang na hindi ba daw natatakot ang ating bida na kawin niya ang teknik ng ating bida, at sa madaling sabihin daw kailangan daw ng ating bida na mag-sign ng kontrata sa kanya. At sinagot naman siya ng ating bida na magulo daw. At kung gusto daw maging businessman ni Manager Yang ng kagaya niya, then nakadestined na daw na mabaigo ng miserable. At moreover daw ito daw ay small appetizer lang, at kung gusto daw ni Manager Yang pumili ng maliit kaysa malaki, then bahala daw si Manager Yang at hindi siya pipigilan ng ating bida. At yun lang sambit pa ng ating bida habang aalis na, at pinigilan naman siya ni Manager Yang. At lumingon naman ang ating bida at kung ano ba daw, at tinatanong naman ni Manager Yang na kung bakit daw siya.
At tinuro naman niya si Manager Yang at sinasabi na ang ginagawa lang daw ng ating bida ay para makabenefits ang kanilang bansa at ang mga tao, at kung maging successful, ang Huago ay madedevelop ng mabilis, kaya si Manager Yang daw ang pinili. At tumalikod na nga ang ating bida habang nakatikom ang kamay. At biglang ang nagsalita ang ating bida na alright. At sinabihan naman siya ni Manager Yang na sabihin daw ng ating bida, at sa isip pa nito na para daw may sasabihin ang ating bida na importante, at mababaliw na daw siya. At nagpakilala nga ang ating bida na siya daw si Li Shulei. At di naman nakapagsalita si Manager Yang dahil akala niya kung anong importanteng sasabihin ng ating bida. At napunta nga tayo sa isang mataas na building nang may biglang sumigaw. Ito pala si Manager Yang at tinitingnan ang binigay ng ating bida at ang kopiraso daw ng code ay napaka-calculated daw. At nagawa nga daw ng ating bida na gumawa ng mga komento sa bawat linya. At dogtong pa ni Manager Yang na ang ating bida daw pala ay hidden expert na nakatago sa karamihan, kaya ni wonder daw na ang ating bida ay mayroong formidable na presensya, kailangan niya daw i-recruit ang ating bida, at maging order niya daw ng command. At biglang lumaki ang mata ni Manager Yang dahil ang program daw ng ating bida. At nasilaw na nga si Manager Yang dito dahil totoo daw nakatangi-tangi na detailed at hindi matutumbasan, kung gagamitin niya daw sa pag-build ng framework tapos, hindi na natuloy ni Manager Yang dahil nasa sabik na ito, at tumayo nga siya dahil sa pamamagitan daw nito ang kanyang Phalanx Empire ay hindi na mag-alala, at maging makapangyarihan. Nagpapatuloy ang ating kwento sa isang lugar na may naglalakad na mga babae. At sa school cafeteria naman nakaupo ang ating bida at si Manager Yang at pinag-uusapan nga ng mga babae, ang katabi ng ating bida dahil familiar daw si Manager Yang at nakita na daw nila ito sa TV, at sabi naman ng isa na hindi daw pwede dahil parang ordinaryo lang daw. At sa isip naman ng ating bida na mahanap daw siya ng mabilis ay talagang capable daw. Nang ang program daw ay tumatakbo hanggang matapos, ang pangalan daw ng school cafeteria ay lalabas sa glittering golden character, which napakahirap iwasan. At sa isip naman ni Manager Yang na naghintay day siya dito ng 3 araw. At holy moly daw ang ating bida daw ay napaka-pretentious kaya kailangan niya daw magsimula ng conversation, at sinimulan nang kausapin ni Manager Yang ang ating bida na kung bakit daw alam ng ating bida na hanapin siya ni Manager Yang. At sinagot naman siya ng ating bida dahil matino na daw ito ngayon at siyempre daw hindi mo sasayangin ang opportunity. At di naman mahitsura ang mukha ni Manager Yang dahil ang pagkasabi daw ng ating bida ay parang wala siya sa maayos na isip. At ngumiti nga ng pilit si Manager Yang na sabi Student Li Shulei, ngayon daw dito siya para aanyayahan ang ating bida umali ito sa business empire nito. At alam daw ng ating bida na ang Phalanx technology daw ay pagpapalin sa hinaharap at sana daw makagawa ng magandang business sila kasama daw ang ating bida. Pero patuloy lang naman na kumakain ang ating bida at kalimutan na lang daw ang pagsali, at hindi na daw kailangang sabihin ang mga salitang iyon dahil epekto lang daw yun sa masiglang binata pero hindi daw sa kanya. At nagtaka naman si Manager Yang sa narinig niya. Kaya sinabihan siya ng ating bida na akala ba daw niya na ang taong gumawa ng program ay magkukulang sa mga bagay na yon, at napasok ka ng dugo si Manager Yang dahil nataman siya sa sinabi ng ating bida. At napamura nga si Manager Yang dahil inimbestigahan niya daw ang ating bida bago si pumunta, at ang ating bida daw ay college students lang daw with talent at galing lang daw sa napaka-ordinaryong pamilya. At nagpatuloy nga ang ating bida sa pagsisilita na dahil daw lumapit sa kanya si Manager Yang hindi niya daw ito hahayaang umalis ng walang dala. At may kinuha nga ang ating bida sa kanyang bag. At inabot niya nga ito kay Manager Yang. At sa isip naman ni Manager Yang habang hawak-hawak ang CD na ang huling CD daw na naglalaman ng sample program so ngayon daw ay kompleto na. At nabigla nga si Manager Yang dahil sa kanyang narita sa binigay ng ating bida. Dahil daw yun ang Phalanx technology, ang malaking opportunity sa hinaharap at ang susi na matulungan ang Phalanx technology na ma-expand pa worldwide. At naiisip nga ni Manager Yang ang malaking barko na may kumikislap. At kung ang Phalanx daw ay ang malaking barko na lumalayag, ay ang kopiraso daw ng papel ay yayanigan ang buong kontinent. At ang halaga daw nito ay 1,000 times na malaki kaysa program. At biglang ang nagsalita ang ating bida na matalino daw si Manager Yang at wag daw tatanungin ng ating bida kung bakit alam ng ating bida ang mga ito, at wag na rin daw tatanungin ni Manager Yang kung saan nakuha ito ng ating bida dahil ordinaryong college students lang daw siya. At kung willing daw itong naniwala, then maging matapang daw itong kunin ang binigay niya, at gawin nito ang gusto, dito at okay lang daw kung hindi ito maniniwala sa ating bida. At kung ang Phalanx technology daw ay ma-develop ng tagumpay sa hinaharap, at maiisip niya daw na useful ang ginagawa ng ating bida sa araw na ito, at natural lang daw na alam na gawin yun ni Manager Yang. At tumayo na nga ang ating bida at nasilaw naman si Manager Yang sa ating bida.
At dugtong pa ng ating bida habang hawak-hawak ang tree na manatili lang daw si Manager Yang sa kanyang paniniwala sa Feilong's technology, at wish daw ng ating bida ang great success ni Manager Yang. At ang gusto lang daw ng ating bida na makabenefits ang mga tao sa bansa nila. At nang tumalikod na ang ating bida, sinabi niya na daw ang dapat niyang masabi, at aalis na daw siya kaya daw gawin na ni Manager Yang ang gusto nito. At natuwa nga si Manager Yang dito na para daw siya lumulotang. At in the blink of the eye nga lang ay dumating na ang December 31, 1998. At makikita nga natin si Manager Yang sa TV. At inakbayan nga ang ating bida ng kanyang kaibigan at tinatanong kung nabalitaan na ba daw ng ating bida ang about sa establishment ng Feilong's technology, at sabi daw na hindi daw magtatagal at listed daw sa araw na to, at nakatanggap daw ito ng napakaraming investment na nagkakahalaga daw ng hundreds of millions, at ginulat daw ang financial sphere, at napakakahanga-hanga diba? Pero tahimik lang naman ang ating bida at sabi pa ng kaibigan ng ating bida na ang lahat daw ay nagsasabing ngayon daw ang panahon ng internet at si Feilong's daddy daw ay talagang nangunguna. At sa isip naman ng ating bida na ang proseso daw ay napakabilis kaysa nakaraan daw ng ating bida at hindi daw alam ng ating bida kung gaano kalaki ang pagbabago nito sa hinaharap. At sambit pa nga ng kaibigan ng ating bida na ang Feilong's technology daw ay nasa Hangzhou din daw at kung graduate daw sila ngayong taon ng maaga at magsimula ng business kasama ang Feilong's ay magiging successful daw sila. At ngumiti naman ang ating bida dito. Although daw lumabas ito ng 9 months ng maaga pero ang momentum daw pagkatapos ay napakatibay kaysa nakaraan. Kaya yung Feilong's good job daw. At napakabilis lumipas ang panahon. At dumating na sa April 1999. At makikita natin ang building ng paaralan. At sa loob ang ating bida na pinapasa ang kanyang graduation thesis. At makikita naman ang babaeng naglalakad. At linagay niya nga ng malakas ang bag niya sa table. Ito pala si Zhang Shuili at sinabihan si Professor Go na kung sinusubukan ba daw ni Professor Go na maging mahirap ang lahat para sa kanya. At bakit daw pinigilan ni Professor Go ang kanyang graduation thesis. At sa isip naman ni Zhang Shuili na gumastos daw siya ng mahigit 2,000 yuan para kumuha ng gagawa sa kanyang thesis, at sinigurado daw ng taong yun na makakapasa siya pero ang matandang si Professor Go ay pinapahirapan siya. At dugtong pa ni Zhang Shuili na hindi daw ito tulad ng gumagawa ng scientific research, at okay na daw ang ginawa niya, kailangan niya lang daw ng diploma at tahimik lang naman ang ating bida at si Professor Go. At nagsasalita na hanggang si Professor Go na ang thesis daw ni Zhang Shuili ay professional tingnan sa surface nito pero daw marami itong butas at mayroon daw itong 100 of flaws kahit na daw ang pinaka-basic na issue at kung i-approve daw ni Professor Go ang thesis ni Zhang Shuili ay unfair sa ibang studyante. At sumigaw nga si Zhang Shuili kung hindi ba daw talaga i-approve ni Professor Go ang thesis niya. At sinabihan naman siya ni Professor Go na sa ganitong level daw ng quality hindi niya daw ma-approve at least daw hindi siya ang professor niya. At wala na ngang nagawa si Zhang Shuili dito. At umalis na nga ito at maghintay daw si Professor Go dahil aayusin niya daw ang thesis niya. At umalis na nga si Zhang Shuili nola ang kanyang bag habang nakatingin lang naman ang ating bida. At kanyang sinabihan si Professor Go na kailangan itong mag-ingat dahil narinig daw ng ating bida na ang naka-offend daw kay Zhang Shuili ay hindi maganda ang kinahinatnan. At sa isip naman ng ating bida na friendly reminder lang daw niya ito kay Professor Go, at sana si Professor Go ay maging maingat. At sumang-ayon lang naman si Professor Go pero daw ang first page daw ng ating bida ay puno ng questions. At napatawa naman dito ang ating bida. Sa isip naman ng ating bida na si Professor Go daw ay napaka-sharp ng mata at kung mananatili pa daw ang ating bida, ay pananatilihin daw siya ni Professor Go at maghapon na sa sermonan kaya kailangan daw makaalis agad ang ating bida. Kaya sinabihan na ng ating bida si Professor Go na aalis na ang ating bida para ayusin ang thesis niya. At madaling tumatakbo papalabas ang ating bida at babalik daw muna siya sa dorm at natatawa naman sa kanya si Professor Go. At habang sa labas nga nag-iisip ang ating bida na April daw nagsimula na nangangamoy na ang graduation. At sana daw ang graduation ceremony daw ay maging smooth at madali lang. At napansin nga ng ating bida si Feilong at nagsalita ito na narinig niya daw sa roommate ng ating bida na nandito daw ang ating bida kaya pumunta daw siya. At gusto niya daw na imbitahin uli ang ating bida sa Feilong's technology dahil ang ating bida daw ang great hero. At sinagot naman siya ng ating bida na hindi na kailangan. At nagpatuloy naman si Feilong sa pagpapaliwanag na naiintindihan niya daw ang ating bida na hindi ito seselita sa Feilong's technology dahil wala pa itong laman pero daw ang Feilong's ay kasing halaga na ng hinto at kahit na daw ang bulag ay makikita yon na magiging dominant player daw si Feilong sa house new business sector. As long as daw sasali ang ating bida maging major shareholder daw ang ating bida sa kumpanya.
At magkakaroon daw ang ating bida ng walang katapusang kayamanan sa kanyang kamay, at sigurado bado ang ating bida na tatanggi siya sa napakalaking opportunity. At umiling-iling lang naman ang ating bida. At wala nang ang nagawa si Fei Long at hindi niya daw maisip na mayroong araw na hindi niya ma-recruit ang talentadong katulad ng ating bida. At sabihin daw ng ating bida kung anong gusto nito at gagawin daw ni Fei Long ang magagawa niya para sa ating bida. At sa isip nga ni Fei Longs na ang ating bida daw ano ang mas mahalaga kaysa share ng Fei Longs at naku-curious daw siya. Pero lumingon nga ang ating bida kay Fei Long at kung pinipilit niya daw talaga na pasalamatan ang ating bida, sige daw, malapit na daw gagraduate ang ating bida at gusto niya daw magbukas ng retro-style cafe, at bakit hindi na lang kaya ang ibigay daw sa ating bida ay ang lumang bahay sa number 99 Minkang Road. At nagulat nga dito si Fei Long dahil ang ini-expect niya daw ay something na napakahalaga pero lumang bahay na daw yun at sa isip pa niya na ang lumang bahay na walang halaga at ang gusto lang niya ay ang right na gamitin ito. At yun nga lang daw ang gusto ng ating bida. At sa isip naman ni Fei Long na totoo pala talaga. Totoo talaga na pambihira na makita ang ating bida sa panahon ngayon na nanatili na kalmado at composed at kakaiba kaysa kasikatan at swerte at hindi nagbibigay ng pambubula. At tinitingnan nga niya itong kumikislap. Ever since daw nang nagsimula siyang lumabas binigyan na siya ng ating bida ng hindi mabilang na ideas at nagpapaikli ng oras para makamit ng Fei Long's technology ang kinalalagyan ngayon at wala daw hinihingi ang ating bida. At ngayon daw na ang Fei Long's technology ay nakamta na ang malaking success pinapanatili pa rin daw ng ating bida ang katulad na ugali na hindi magagalaw ng kasikatan at success. At nagsalita nga si Fei Long na wala daw problema at wag daw sabihin ng ating bida ang right sa paggamit dahil bibilhin niya daw ang buong bahay para sa ating bida. At habang papaalis ang ating bida iniisip naman nila na kung anong secret ba daw ang tinatago ng ating bida. At biglang lumapit ang isang magandang babae kay Fei Long at Tina. Tanong nga nito si President Yang kung aalis na ba sila. At kinaya lang naman ni Fei Long ito na bilhin nila ang bahay sa No Minute Kang Road at maghanda daw ang babae ng 3 million para sa ating bida at naiintindihan naman daw ng babae, habang sa isip ni Fei Long na hindi daw kailangan ng pira ng ating bida dahil sa kanyang kabutihan pero trabaho niya daw na ipakita ang kanyang pasasalamat sa ating bida. Nang ang Fei Long's technology daw ay nasa itaas na sisiguraduhin niya daw na maglalagay ang ating bida sa taas. At after all daw para ito sa benefits ng mga tao at bansa, at nangyari daw ay naka-encounter si Fei Long ng hidden master with noble sentiments, na hindi kailangan ng rewards, at ang tulad ba daw ng ating bida ay na-exist pa sa mundo. At ang ginawa nga ng ating bida sa Yang Fei Long ay napakalaki ng epekto sa hinaharap ng ating bida. At naitanggap na nga ng ating bida ang binigay ni Fei Long na property ownership at 3 million at hindi na daw masama. Since daw napakamapagbigay ni Fei Long tatangapin na daw ng ating bida dahil nakakahiya daw na tangihan ng libreng pira. At dito na lang po muna mga idol. At abangan po ang kapakapanabik na mangyayari sa ating kwento. Maraming salamat po sa inyo.